Magandang umaga po. Maaari mo ba magtanong? Bakit po? Saan mo ba yung bahay ng Mang Lino? Si Mang Lino? Oo. Diyan sa malaking bahay. Nay, pwede mo magtanong? Ito po yung bahay ng Mang Lino. Sige, salamat. Tao po, nandiyan po ba si Mang Lino? Tao po. Magandang araw po. Nandiyan pa yung ulan. Ano pong kailangan nila? Ah! Bitawan niyo ako! Wala akong ginagawang masama! Tignan mo, Mari, oh. Ang ganda ni Miss Sanchez dito. Sino kaya mga kasama niya dito? Mga Mare! Mga Mare! Ano problema mo? Si Lino, nahuli. Ha? Ha? Bakit? Hindi ko alam. Eh, baka napakabait na tao noon. Ewan ko nga. Hindi ka tignan. Hindi ka pwede. Bitawan niyo ako! Saan niyo ako dadalhin? Sandali lamang, kabuluntok. Bakit? Ano bang nangyayari? Hindi nagawa siyang kasalanan. Huwag ka na lang mangialam. Pagkakaalam ko, dahil sila mga dahil ng pagkakaalam ko ng Mga kanayon, huwag sana nating malimot na sinakabuluntok ay napag-uutusan lamang. Tumutupad lamang sila sa kanilang tungkulin. Batas at bayan ng kanilang Panginoon at tayo bahagi ng bayang pinaglilingkuran nila. Ito pa nga, Miss Sanchez, ang isa sa malulungkot na tungkulin namin. Ngunit, kung hindi namin tutugdin ito, eh baka isipin ng taong bayan ay alangan kami sa aming uniforme. Pinakikiusap ko nga sa kanila, Miss Sanchez, na yamang di pa namang gaanong tiwasay ang panahon, at yamang marami pa rin naman ang nakikita natin doon at dito na nagkalat na gumagawa ng malulubang paglabag sa batas, ngunit di man lamang yata kamalak-malak na isakdal at tulihin, kung kaya't nakapanunungkulang pa ang iba at ang iba na may patuloy na nakapamayagpag sa gitna ng bayan. Na maano sana'y ipawalang bahala na muna nila ang pagdakip na ito kay Lino at maging parang balatan lang nila ang kanilang pagpapaumanhin. Ano pa't sabihin na lang nila na hindi nila nakita si Lino dito o saan man. At nasabi ko pa nga na kung maaari palayuin na dito ang mag-ama na maliwag na magawa natin iyon. Huwag na lamang sana nilang hulihin si Lino alang-alang sa kabutong-butong na anak na musmos at walang masulingan kahit pa malayo nitong kamag-anak. Anong sagot sa inyo, Mr. Bilas? Mulit muli sinasabi ko sa iyo, Ernesto, na tibayan mo sana ang loob mo. Mag-aral kang magpakalalaki. Ngayon, bata ka pa. Itanim mo sa puso mo na wala akong sala. Pagkat yan ang totoo. Umasa kang magbabalik ako. Pagkat may katarungan pa naman sa puso ng tao. At kung wala man, umasa ka rin magbabalik ako, Ernesto. Hahanapin kita saan man, ano man ang mangyari. Gaya rin ang ginawa kong paghahanap sa iyo noong sanggol ka pa. Hindi pa nasira ang anumang sinabi ko sa iyo, Ernesto, hindi ba? Wala akong mapaghahabilinan sa iyo kundi kay Aling Ambrosia. Magpakabait ka. Mag-aral kang makasama sa kanila at sa lahat ng tao. Maging magalang ka at matapat na lagi.
Huwag kang hihiwalay sa nalalaman mong mabuti kahit ka mamatay. Naniniwala ako na may langit at impyerno sa kabilang buhay. Ngunit gumawa ka ng mabuti, hindi sapagkat may langit, kundi sapagkat mabuti ang mabuti. Huwag kang gagawa ng masama, hindi sapagkat may impyerno, hindi sapagkat masama ang masama. Yan lamang ang nakikilala kong landas para sa mga taong may dangal at may kahihiyan. Huwag kang nawawalan ng pananalig sa Diyos, Ernesto. Iyan lamang sa mga bagay na dati kong pinaniniwalaan. Ang tanging di ko ibig na mawala pa sa akin. Sa Kanya mo hihingi ng lahat ng iyong ibig. Sa Kanya mo idudulong ang mga sakit ng loob mo. Sa Kanya ka hihingi ng lunas kung ikaw ay may karamdaman. Sa Kanya ka tatawag pag nawawalan ka ng pag-asa. Sa Kanya mo idudulog kung nakararamdam ng pangungulila ang puso mo. Sa isang magulang, sa isang kamag-anak, sa isang kaibigan. Paano kaya katibay ang puso mo, Ernesto? Kung hulihin na ako at tilakat, may ipapangako mo ba sa akin, Ernesto, na hindi ka iiyak? May ipapangako mo ba sa akin, anak ko? Ernesto, mapait man sa loob ko'y tikis na sinanay kita sa hirap para magkaroon ka ng matibay na puso at matatag na loob. Bakit ka lumuluha? Sa pagkakasala lamang, sa pagkalupid lamang na masama, nararapat malaglag ang luha ng isang tunay na lalaki. May isang tanging alaala akong iiwan sa iyo, Ernesto. Ito'y alaalang bigay sa akin ng iyong ina. Sa pakikilaban sa bataan, sa pagkapiit sa kawas, sa pagmumuntok namin bilang mga gerilya, at sa malaong pakikipagsapalaran natin sa Maynila hanggang sa mga sandaling ito. Kailan may hindi nawala sa akin ang alaalang ito. Ingatan mo ito at pakamahalin alang-alang sa nakalarawan na iyong binaat sa akin. Maraming pagkakataong iniligtas ako nito sa panganib. Gayon ang paniniwala ko, Ernesto. Di mamakailang, sa gitna ng malulupit na pangangailangan natin sa Maynila, ay dinalangin ko yan at ako ay dinalig. Naging mabisang tulay yan ng mga dalangin ko sa Diyos. Tay, ayokong kunin ito sa inyo Tay. Ibig ko mailigtas kayo Tay. Ayoko Tay. Ayoko. Ernesto, ikaw ang higit na mga kailangan yan. Higit na mahaba pa ang panahong tatahakin mo sa buhay, anak ko. Alanganin ng lubha ang haba at kulay ng mga araw sa aking harapan. Pagbuhay ka lamang Tay. Hindi ako maano. Hindi ako matatakot. Oo, Tay. Maski di na ako kumain Tay. Ernesto, hindi mo pa nauunawaan ang hiwaga ng buhay. Sundin mo ang mga sinasabi ko sa iyo. Ingatan mo, pakamahalin ang alaalang iyan ng iyong ina. Itay. Ipinakikiusap ko sa iyo, anak ko. Diyos ko po. Ang itay ko. Miss Sanchez, tila kayo anghel na nakikita namin kapag may dalita. Ernesto, hayaan mong tumulo ang mga luha mo. Sulong, umiyak ka. Makakagaan niya sa dibdib mo. Siya nga, Ernesto. Ernesto, tibayan mo ang loob mo. Talagang ganyan ang buhay. Maraming pagsubok, maraming pagtitiis. Ngunit umasa kang hindi ka pababayaan. Ituturing kitang tunay na akin, Ernesto. Ang itay ko. Puro siyang hirap. Puro siyang pagtitiis.
pag-asa kang liligayahin si Ernesto. Gaya ng araw, may dilim at liwanag ang buhay. Tara na, Ernesto. Aling Ambrosia, kung may ano man si Ernesto na dapat ang sabi niya, kayo po ang bahala. Opo, Miss Sanchez. Ako na ang bahala. Isama na niyo siya. Salamat. Kaawa-awang bata. Magandang lalaki at mabait. Talagang pabili ng babae yan si Sanchez. Mabuti na lamang at sa kanya nahabili ng bata.